Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kakako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po ng alas 10 ng gabi at hanggang ngayong gabing ito mga kaibigan, hanggang ano po tayo alas 12 ng hating gabi. Samahan po ninyo kami sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. At syempre sa bayan ay napapanood tayo sa ating pong FB Live.
Sa mga nanonood ng ating palatuntunan, meron po tayong chatroom. Maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. Ating babasahin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating impilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nanawagan po si Vice President Leni Robredo sa publiko na magpabakuna dahil sa patuloy na pagkalat ng Omicron variant. Pero meron siyang panawagang isa pa na mamaya ay ibabalita natin sa inyo at babasahin natin yung kanya pong panawagan. Mas importante rin po ito. Samantala, ang Supreme Court, mga kaibigan, ay pinatigil ang pagkansela sa pagtakbo ng isang senador o tumatakbong senador, kandidato sa pagkasenador na isang animal rights advocate. Ayon naman ho dito kay Guanzon ng COMELEC, ang mga kandidato ay maaaring palitan sakaling madiskwalipika. Kasama po ang pangalan nitong si Tumbong Marcos sa iimprentahing balota. Naku po, kaya alam mo na mga desisyon . At ito, nagparamdam na naman ang bansang China na napaghahalata na sila ang nagdidikta sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Alam ba ninyo, sabi nitong isang Chinese minister sa Pilipinas, huwag daw abandonahin yung friendly China relation policy nitong si Digong nyo pagkatapos ng eleksyon. Ano yan, dikta? Maliwanag . Lahat na, China, pati po ang importasyon ng mga isda. Mag-i-import daw po ng 60,000 tonelada ng mga isda dahil daw sa shortage. Para walang shortage, palayasin natin yan sa West Philippine Sea. Ito, kasisip-sip, kalololipap nitong si Acosta, Persida Acosta. Siya ngayon ay napagbababanatan. Ultimo ng kanyang boss sa Department of Justice na si Secretary Guevara. Sinabihan siyang sumunod ka sa patakaran tungkol sa pagbabakuna kasi hindi siya bakunado. Ibang bakuna meron siya. Tanong nyo sa driver kung anong klaseng bakuna yan. Bakuna ba yan o batuta? Sabi naman ni Senator Drilon, sampal sa gobyerno. At sinabi ho niya na itong si Fauci, Persida Acosta, ay dapat pagbawalang magtrabaho. Hindi bakunado batutado pero hindi bakunado. Bueno, yan po ilan sa ating mga pag-uusapan. Dami ho Meron pa naglabas ng kanilang official senatorial lineup daw.
itong kampo ng ika nga magnanakaw. Pinagmalaki pa nila yung kandidato nila puro tulisan yan. Isa lang ang matinuron. Nanawagan po si Vice President Leni Robredo, mga kaibigan, sa publiko na magpabakuna dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, dala ng mas nakahahawang Omicron variant. Alam naman ninyo, mga kaibigan, na pinagtatalunan ngayon yung issue sa pagbabawal nila sa mga hindi bakunado na makasakay sa mga pampublikong sasakyan, na talaga naman po discriminatory yun. Kahit na meron tayong pangangailangan sa pagbakuna, ang problema kasi niyan kung bakit nag-atubili yung iba, nagharimunan sa pagpabakuna. Kasalanan din ng gobyerno yan Hindi ba? Hindi nila ginawang available ang bakuna. Selective ang ginawa nila. Kung yan ba naman ay ginawa nila lahat ng sa umpisa pa lamang na ihatid ang bakuna sa tao, di sana hindi tayo tumagal ng ganito, di ba? Kaya itong mga ito nagkakaroon ng isip ngayon na naku, masama yung bakuna. Kung lahat tayo mabakunahan, di patay naman tayong lahat, magkakasama tayo, di ba? Kasi merong mga naglalabasang balita, meron pa sa ibang bansa, nagsisipag-rally sila. Isipin mo, mga mauunlad na bansa yan at ang mga bansa nila, napakagaganda ng pribileyo ng taong bayan. Pero makikita ninyo, tumututol sila dito sa mga imposition ng mga lockdown, mahigpit na pagpapatupad sa kilos para i-restrict yung kilos ng kanilang mga mamamayan. Nagsisipag-rally. Kung sa bagay, karapatan yan. Pero makikita naman natin, ultimong bakunado, nagkaka-COVID. Ang problema, pag hindi ka bakunado, delikado ka. Di ba? Merong mga kaso na namamatay at yung mga nauospital ngayon, puro mga mga karamihan hindi bakunado, mga kaibigan. Lalo na kung may edad na, yun lang ang proteksyon. Magkasakit ka man, hindi ka mauospital. Kamukha namin dito, kami. Hindi tayo masyadong, meron pa tayong pag-aalinlangan dyan sa COVID na yan, pero nagpabakuna tayo. Mabuti na rin yung merong proteksyon sa katawan. Mga kaibigan, nagkasakit din tayo, pero hindi naman mga grabe ang naging sakit. Kaya lang, mababahala ka, hindi ba? Dahil hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan. Basta buhay natin, ipasa Diyos natin yan. Kasi, simple lang naman yan Maaring totoo ang sa pantahan ng iba na pinagkakakitaan itong bakuna. Kaya lang, wala tayong magagawa Pinagkakakitaan niya ng mga manufacturers. Pero wala tayong magagawa mga kaibigan Siguro naman, itong mga manufacturers na ito, sentido komon. Hindi naman nila siguro intensyon na sa paggawa nila ng bakuna, patayin ng tao. Hindi ba? Kung ano na naiisip meron daw, ito na raw yung sinasabi sa Biblia. Wala namang ganun na kung ano-anong iniisip nila sa pamamagitan ng bakuna. Wala namang ganun sa Biblia mga kaibigan Ang meron sa Biblia, meron daw mga demonyo. Alam nyo, dun sa, yan daw yung, yun daw yung 666.
Puro ang lalayo ng mga paniwala yun daw umiisip nito, mga 666 daw yan. Meron pa nga, yung leader daw ng Amerika na 666. Hindi ho totoo yan, mga kaibigan. Kung merong magpapaliwanag sa inyo ng Biblia, kasi walang nagpapaliwanag, kaya kung ano-ano mga naiisip, kasi yan daw meron ng yung barcode, di ba? Pag ininiksyon ng karam, kakaroon ka ng barcode. Di pagdaan mo sa grocery, baka buhating ka nung bumibili. May barcode ka Mga kaibigan, wala tayong magagawa dyan. Hindi naman nila siguro intensyon na mamatay. Unang-una, bakit? Sino customer pagpatay na lahat ng tao? Hindi ba? Wag tayong masyadong magpapadala sa ganung paniwala. Ang isipin natin, kaya iginigiit itong bakuna sapagkat para sa ikabubuti nating lahat, di ba? Hindi mo mapipigil. Yung mga hindi naniniwala may kakilala ko ilan na yun namatay. Hindi naniniwala sa bakuna. O nung ma-COVID, patay. Nakakaawa, mga kaibigan, dahil siyempre kakilala mo. Hindi ba? Malulungkot ka. Nawalan ka na naman ng kaibigan, nawalan ka na naman ng kakilala. Lalo't hindi naman masamang tao. Kilala mo naman na mabubuting tao. Di ba nakakalungkot yun? Lahat naman tayo ngayon nalulungkot dahil marami tayong hindi na nakakausap nating mga kakilala. Lalo pa naman sa trabaho namin bilang mamamahayag. Sana control lang tayo Okay lang yan di ba? Wala ka namang gagawin kundi manira lang hindi, kailangan ho namin yan na ma-exercise yung iyong memory sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kung sino-sino mga kaibigan, lalo na yung merong mga higit ang pangunawa sa atin. Kung sa bagay, kahit na nakahihigit ang pangunawa natin sa kapwa natin na gusto nating makausap din, pinakikinggan natin yan Kasi pag pinagsama-sama mo yan, makakabuo ka ng isang, ng mga, ng kaisipan. Hindi ba? Hindi naman natin sinasabing hindi importante yung kung mas nakalalamang tayo. Hindi, importante rin yun, mga kaibigan. Ang nagpapasama lang talaga ng lipunan natin, itong mga walang hiyang troll, na ang alam na hanap buhay, yang ganyan. Hindi nila iniintindi ang moralidad ng kanilang kapwa, lalo na mga kabataan. At hindi sila nahihiya. Baka ikinararangal pa sila ng magulang nila. Kawawa naman yung iba na may magulang na hindi naman nila hinangad na mapasama itong kanilang mga anak. Pero ito ang pinasok na hanap buhay, maging troll para lamang kumita ng pera. At ang masama, pinakakain mo sa pamilya mo yan. Di ba? Bubukol yan pagdating ng panahon, tandaan ninyo. Merong makikialam din ang tadhana sa inyo. Ang problema may mga pagkakataon na ang itaas, kwan yan nagpaparusa yan, hindi doon sa taong mismong nagkamali, kung hindi yung doon sa mas masakit, halimbawa sa pamilya mo, hindi ba? Magkakaroon ng hindi maganda. Gusto nyo ba yon? Marami akong alam na ganyang kasaysayan, mga kaibigan. Kaya, mamaya meron din balita tungkol dyan sa mga troll-troll na yan. Ito nga nanawagan si Vice President Leni Robredo na magpabakuna
ibinahagi niya yung kanyang panawagan sa pamamagitan ng isang Facebook live broadcast mula sa Magaraw, Camarines Sur. Kasalukuyang nagsasagawa ang Office of the Vice President ng Vaccine Express doon sa bayan na yon. Ang sabi niya, yung mga nanood po sa atin ngayon, hinihikayat lang po natin na magpabakuna na po tayo. Tapos yung mga anak nyo po na qualified na, pabakunahan na po natin para hindi tayo masyado nag-aalala. Lalo pa po kasi grabe ang transmissibility nitong bagong variant na to, yung Omicron. At least protected tayo sa mas severe, yung mas malala, hindi ba, na simptomas. Sa panahon na naghihigpit ang pamahalaan sa mga di pa bakunado, muling binanggit ni Vice President Robredo ang kanyang pagtutol sa mga ganitong paraan ng pagkumbinsi sa mga di bakunado. Yun nga doon may problema itong administrasyong hambog kasi, mga kaibigan At masama ang iniisip lagi sa pondo. Kaya nagka-leche-leche tayo. Di ba, nung umpisa ito, 2020, di ba? Di ba nanggaling kami ng Japan, January 15 hanggang katapusan. Mabuti po, nakauwi kami katapusan. Kasi February 1, February 1, ni-lockdown ng Japan. Kaya nung pagbalik natin sa broadcast, siguro mga February 2 yun or 3, hinimok na natin itong administrasyon na isara na ang mga airport. Kailan tayo nag-lockdown dito para isara yung mga airport? March 15. Mga kaibigan. Hindi ko makakalimutan yun kasi 14 birthday ko yun. At meron akong March 15 na nakatakdang okasyon. Pagtitipon para sa mga kaibigan natin na gagawin namin. Noong ilang araw bago po yung okasyon na yun, nagsadya na ako rin sa venue dyan sa Makati. Isang magandang lugar sana Magiging masaya sana ang okasyon na yun. Pero nauwi sa malungkot kasi kinol off na. Kinol off ko na yung schedule. Nagkakwentuhan kami, hindi ko pa binabanggit. Sabi sa akin nung kaibigan kong may-ari nung establishment, ano sa palagay mo, tutuloy pa ba natin? Ilang araw na lang? Kako, mukhang hindi na dapat. Kasi nung nandun ako nung oras na yun, wala nang tao na nagpupunta ron sa bar. Ang ganda nung bar na yun, ang laki. At pang-concert talaga, mga kaibigan. Sabi ko, wag na dahil baka mapahamak yung iba nating mga maiimbitahan. Kaya hindi na natuloy. Tanda ko yun Isipin ninyo, araw-araw yun, simula February. First week of February. Gabi-gabi ay nananawagan tayo sa gobyerno. Iminumungkahi natin na isara na, ano ba tawag mo ron? Isara yung mga airport at wag na muna magpapasok dito sa Pilipinas. Wala nagpatumpik-tumpik. Ganun lalo na ngayon. Hindi ba? Wala naman silang nagagawa kundi ang takutin ng tao Katulad ngayon, ang ginagawa nila, mga mali ang paraan hindi pinasasakay sa mga public transport ang mga walang dalang vaccination card. Alam niyo itong madaldal na si Persida Sipsip Acosta, Lollipop, mga kaibigan, sumobra sipsip mo kasi, kaya yan, bumabalandra na sa iyo ngayon ang mga pinaggagawa mo, sipsip ka ng sipsip.
Ngayon, kontra ka dun sa ginagawa kunyari para ma-justify niya yung sarili niya. Personal mga kaibigan Kasi hindi siya bakunado. Gina-justify niya yung iba. Di ba? Ginagamit niya, kinakasangkapan niya yung kunyari naniniwala siya sa konstitusyon. Bakit? Lahat ba ng nasusulat sa konstitusyon, sinusunod mo, ginagalang mo? Yung pagsisip-sip mo lang hindi naman kasali yan Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, although yan unconstitutional talaga yan. Kahit ano pa sabihin mo. Talagang yan discriminatory. Kawawa naman yung mga tao. Di ba? Na naghahanap buhay. Hindi sila nakapagpabakuna. Ang problema noon, kaya nangyari yun, hindi sila may kasalanan. Kasalanan nitong administrasyong ito na hindi po nila na-deliver yung tamang serbisyo. Yung tamang serbisyo na dapat nilang ginawa. Mga kaibigan, alam ninyo, kaya itong si Vice President Leni Robredo, nagsisikap siyang kumbinsihin. Ang sabi niya, sa panahon na nag-iigpit ang pamahalaan sa mga hindi pa bakunado, tinututulan niya yung mga ganitong paraan ng pagkumbinsi. Pananakot kasi ginagawa mga kaibigan yung first day po ng Bax Express, a few days ago, sabi niya, sa barangay siya talaga binaba. Ang dami pang nagpapabakuna. Isipin mo, pumunta si Vice President Leni Robredo sa barangay mismo. At ang daming nagpapabakuna. Maraming gustong magpabakuna Hindi ba? Sino may pagkukulang? Di itong gobyernong ito na inutil, mga kaibigan, na mahilig sa kwarta. Sa overprice. Overprice ng bakuna, overprice ng face shield, face mask. Pero yung sabihin mo, yung effort, halimbawa ngayon, meron na raw itong mga butika, pwede na rin maging walk-in. Sa mga magpapabakuna, pwede na walk-in. Kung yan ba, di ba binanggit natin dito yan? Bakit ba ninyo pinagbabawalan pa yung gusto magpabakuna? Halimbawa, hindi taga Makati, hindi pwede magpabakuna. Abay, katarantaduhan yun Hindi ba mamamayan din yan? Di ba? Ang pinag-uusapan dito ay pambansa, hindi lang pambansa, pandaigdig na, ano tawag nila, pandemya. Di ba? Pandaigdig yan Kaya hindi nangangailangan niya na sisinuhin mo, hindi ka taga rito, ka rito. Kasi hindi siya butante ron. Di ba? Yun ang talagang ibig sabihin nun. Kundi mga walang yaya, mga LGU na ginawa yan. Nag-away pa dumaldal pa si, di ba? Si Iskuyukot, mga kaibigan. Iskuyukot Moreno. Ang sabi ni Vice President ito, yung first day daw ng Bax Express nila, few days ago, sa barangay siya talaga binaba. Yung bakuna, doon nila dinala, yun ang ibig sabihin. Ang dami pang nagpapabakuna. So, ito po yung sinasabi ko na pag-accessible sa tao, yung madaling makuha ng tao, hindi ba? Pag accessible mas marami talaga yung naiengganyo magpabakuna. Di nga ba? Dapat yung mga pamamaraan, kokopyahin mo lang Lalo na tayo, mga may utak, pero hindi nag-iisip. Di ba? Hindi ginagamit ang isip, puro slightly use. Ewan ko, bakit na damot sila na gamitin, bangasin yung utak nila, mga kaibigan. Di ba? Magamit para sa ikabubuti. Pumunta ka sa Amerika Kahit saan doon may bakuna. Ultimong gasolinahan yata may bakuna.
mga kaibigan. Ngayon, madalas na ginagamit ng Vaccine Express ni Vice President Leni Robredo sa kanilang programang yan bilang halimbawa kung paano mahihikayat ng mga vaccination program ang mga tao na nag-aalangan. 'Di ba? Yun ang problema, yung nag-aatubili, 'di ba? Ang Vaccine Express ay isang programa ng Office of the Vice President na kung saan, ang tagal na nitong Vaccine Express ni Vice President Robredo. Sana, kung ayaw nila kay Vice President Leni Robredo, kinopya sana nila. Katulad ngayon, kinokopya nila yung pamamahagi ng COVID kit, di ba? Pag may sakit na COVID, ngayon lang nila ginagawa yan. Matagal nang ginagawa ni Vice President Leni Robredo yan. Sinisiraan pa nga eh. Di ba? Paano? Hindi nila magagawa. Yung hindi nila magagawa, sisiraan nila yung nakakagawa. Ganyan ang ugali ng mga walang hiya ngayon. Sabi ko nga kanina, di ba, yung mga nagsasabi tungkol sa Biblia, hindi totoo yan. Yung mga sinasabi ninyong mga kung ano-ano. Kung yung bakuna, papatayin lahat ng tao, sino customer nila? Aber? Di ba? Paano kikita yung kanilang produkto kung patay na lahat ng tao o kaya wala ng populasyon? Di ba? Mga kaibigan, sintido ko muna. Ngayon, nire-repair nila yan lagi sa Biblia. Wala naman sa Biblia yan. Ang totoo niyan, kung ano man yung nangyayari ngayon, na mga paghihirap, yung mga pandemya na yan, ang totoo niyan, ang may gawa niyan, dyablo, si Satanas. Kaya hindi mamura ni Digong nyo yan mga kaibigan si Satanas. Kwan yata niya yan yata boss niya mga kaibigan, yan ang gumagawa niyan kasi ang nakalagay sa Biblia talaga, alam ni Satanas na kakaunti na panahon niya. Kaya ibinubuhos niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng, yung mga demonyong kandidato. Gawa ni Satanas yan, mga kaibigan. Satanas lahat yan. Kaya pag binoto nyo yan, para ninyong, ang campaign manager niya, si Satanas para nyong ibinoto si Satanas. Di ba? Yan ang totoo. Saliksikin ninyo Biblia. Ayoko lang magmarunong sa inyo Di ba? Kasi may mga nagmamarunong dyan, yun daw, kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Tama. Sa Diyos yun. Di ba? Sa araw ng paghuhukom. Pananagutin ka sa kasalanan mo, hindi sa kasalanan ng iba, mga kaibigan. Pero sa pagnanakaw, tapos nasa iyo yung ninakaw, di lahat tayo, ganun ang gawin natin. Mag-akyat bahay ka. Tapos yung nasamsam mo ron, ibigay mo sa iba. Di ba? Mga kaibigan. Yung may hawak nun, di ba may kaso yun? Sa batas natin? Anong kaso nun? Mga kaibigan, nasa iyo yung ebidensya Hindi ba? Yung ebidensya ng ninakaw. Nagnakaw ka. Hindi ba yung ninakaw mo, pinababalik din yun? Di ba? Pinababalik doon sa may-ari, doon sa ninakawan mo. Ganun talaga yun. Yun ang totoo. Mga kaibigan, hindi yung ginagamit nila yung talata sa Biblia na patungkol sa araw ng paghuhukom. Kung paano huhukuman ng tao. Paghuhukom sa tao yun Yung pananagutin ka sa kasalanan mo, hindi sa kasalanan ng ama mo. Di ba? Yung kasalanan mo sa harap ng Diyos, mga kaibigan. Pero may sarili tayong batas. Ang sabi nga ni Kristo,
ibigay mo yung kay Cesar, ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. Meron pang ibang talata, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Mga kaibigan. Ngayon, di tayo tatalakay dyan, pero maraming nagmamagaling kasi, hindi naman magaling. Puro fiction, mga kung ano-anong interpretasyon ang sinasabi. Meron pang 4 na, 4 horsemen, mga kaibigan Ang Vaccine Express ni Vice President Leni Robredo ay nagbibigay din ng insentibo, hindi ba? Na nabanggit na natin kagabi. Pag nagpabakuna ka, bukod doon, may dala-dala silang token, hindi ba? Na makakatulong din sa pagtawid. Kasi ang target nito, sipin mo yung mga mahihirap, di ba? Ginawang yan Hindi priority yan dun sa bakuna, di ba? Ng national government. Kaya ang ginawa ni Vice President Leni Robredo, yun naman ang inuna niya. Di ba? Kung sino yung mga nasa laylayan na tinatawag niya. Di ba? Yun ang kanyang inuna. Kaya ginawa itong Vaccine Express para ihatid sa kanila yung serbisyo ng bakuna, mga kaibigan. Pero ito, alam ba ninyo, ito, importante ito na malaman ng mga, lalo na mga supporter ni Vice President Leni Robredo. Huwag kayong mabahala dyan kasi ang spin nitong si Tumbong Marcos gumawa ng trend. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba, na kaya hindi natin dapat pinaniniwalaan yung survey. Sa totoo niyan, ang totoong survey, halos lahat ng universidad dito sa Pilipinas, mga kaibigan, nagsagawa ng survey. Yan, totoo yan. Di ba? Kapani-paniwala yan, mga kaibigan, dahil hindi pwedeng manipulahin at hindi naman naghahanap buhay sa survey itong mga universidad. Alam ba ninyo? Tambak. Si Tumbong, mga kaibigan, tsaka si Indaya Sara. Tambak sila. Sa presidente, may 80+% si Vice President Leni Robredo. Halos lahat yan ng universidad. Mga kaibigan. Yan ba, binabayaran ba survey niyan? Hindi binabayaran ang survey niyan. Tapos yung Vice President, si Kiko. Kaya huwag kayong mabahala dyan. Nanggugulat lang yan. Bakit? Nag-i-establish sila ng trend. Pinaliwanag na natin yan Kaya hindi dapat paniwalaan ng survey. Bakit? Iyan ang nagsisimula ng trending ng pattern. Pattern. Para na sa ganon, maging makatotohanan ang dayaan ng Comelec at ng Smartmatic. Hindi ba? Lalabas ng survey. Sino yan? Nag-survey na yan. SWS, Pulse Asia. Paano niyo ginawa yan? Kinausapan niya namin 1,200. Sino yun? Di ba? Sinabi ba nila kung sino yan? At taga saan yan? At random Kung saan-saan yan Mga kaibigan, ngayon mapapansin mo yung survey nila, itong mga huli. Sa social media sila nagsasurvey na. Bakit? Wala naman silang tao Wala silang manpower na magpunta. Sana man lang Ito tatapatin ko kayo. Waiting Lord. Di ba? Mas makatotohanan pa yan. Wag lang si Lilia Pineda gagawa ng survey.
Kasi ngayon, ang pagdududahan mo, pag nagpa-survey sa wedding, siyempre, itong mga wedding lord ngayon ay nakikinabang sa administrasyong ito. Lahat ng pasugalan, pinagbigyan sila, pwede dito sa administrasyong ito, ni Digong nyo. Hindi magiging kapanipaniwala. Ano yung sinasabi natin? Yung konsepto ng wedding. Hindi ba yan merong mga kolektor yan, di ba? Na nakakapunta sa kung saan malalayo. Saturated nila mga lugar, mga kaibigan. So, kung yun ang konsepto na gagamitin mo sa survey, makatotohanan yun. Kasi talagang napupuntahan nila ang lahat ng lugar sa Pilipinas. Kaya lang hindi magiging makatotohanan yan. Ngayon, halos lahat ng waiting lord ngayon, dumedede sa gobyernong ito mga kaibigan, di ba? Sa administrasyong ito. Kaya hindi magiging kapanipaniwala. Pero yung concept ng mga nangungulekta sa waiting, yun ang gagamitin mo sa survey. Itong SWS, Pulse Asia, kung ano-anong hindoropot na survey, may manpower ba yan? Nakakita na ba kayo? Nasa lubong nyo ba? Ilang taong ka na? Ako, may gitna akong 60, mga kaibigan. Pero sa tanang buhay ko, wala pa akong nakita na nakasalubong na survey o kumatok sa bahay, sa opisina. Wala niyan Tanungin ko yung mga kamag-anak ko, wala rin may mga kaibigan ako, yung mga kamag-anak ko, may kaibigan din. Tinanong ko lahat Wala sa tagal ng panahon na nandito tayo sa mundo, mga kaibigan, sana man lang ni isa dyan may nakapagsabi sa akin Di ba? Wala May kamag-anak tayo. Yung kamag-anak natin, may kamag-anak, may kaibigan. Isipin mong ang dami niyan. Wala ka naman masasalubong. Makikita. Naglalakad na merong ID, naka-uniforme ng SWS. Meron ba? Wala Mga kaibigan Para masabi mong totoo yan lokohan yan. Kasangkapan, media. Lalo ngayon, may social media. Kunyari, ayon anya sa SWS. Ayon sa SWS. Diba? Ang COMELEC naman, doon magkakaroon ng oportunidad na pagkaperahan ng eleksyon. Ito gagawin natin. Maglalagay din yung kandidato ron sa COMELEC. Di ba? Babayaran nila lahat siya, media. Di ba kinukwento natin sa inyo yung kay Villar? Kay Villar, 6 na buwan pa yata ang eleksyon. Gawa na lahat yung survey niya Para lang authorize ka na gamitin mo sa publicity yung pangalan ng SWS tsaka ng Pulse Asia. Babayaran mo sila. Sipin mo 6 na buwan pa tapos na survey nila. Tapos ilalabas habang tumatakbo yung panahon. Ito survey ngayon. Noon pa yun Tinago lang nila Tinapos na yung survey Mga kaibigan Nasa baul na ni Villar Kaya habang lumalakad ang panahon, isa-isang nilalabas, survey nung ganito, survey nung ganyan. At hindi nyo napapansin, pinagtutugma pilit nung Pulse Asia at saka SWS yung kanilang survey. Pinaglalapit nila lagi yun. Nagtayo ng Pulse Asia, yun ding SWS mga kaibigan yan po, katarantaduhan yan. Depende yan sa survey. Halos lahat yan, kamukha nung kritikiya, di ba? PR tapos survey. Parang to si Rimulya, mga kaibigan. Nagsasurvey ka, politiko ka. Asan ang kredibilidad mo, di ba? Anong credibility mo?
ha? Na magpa-survey ka. Oh, ikaw, sarili mo ba sinurvey mo? Masosolid mo ba yung Cavite? Ha? Kung makapag-survey ka, wagas, nung nabuko ka, ha, na si BP Leni pala, ang nangunguna, binuran niya yung post niya eh. Yung survey niya. Binuran niya kaagad. Mga kaibigan. O tapos, naglabas siya. May pamagat pa siya, internal survey. Internal, public. Mga kaibigan, ano internal? Ha? Tapos, si Bongbong daw ang mananalo. O yan ha, tandaan nyo yun. Bakit niya sinabi yun? Gumagawa na sila ng trend. Kinukondisyon na nila ang isip ng tao, ito mananalo. Hindi mananalo yan. O, bakit ko nasabi yan? Ibig nun yung sabihin, yung mahigit 14 na milyon na bumoto kay Vice President Leni Robredo, lumipat sa kanya. Yung botante ni Vice President Leni Robredo, lumipat sa kanya. Kaya yung survey, hindi totoo eh. Na nilalabas sa periodiko, mga kaibigan, hindi totoo yan. Ito, may nabuko na naman sa kanilang troll. Tinetake over na nila yung Twitter. Ha? Naglabasan na naman bagong account nila. Oh, mga kaibigan, na ginawa nung October, bukas natin ibabalita yan. Mga kaibigan, nabuko na naman eh. 3,000 bagong account. At saka yung mga dating account at saka bago. 3,000. O isipin mo, ilang tao lang ang may gawa nun? Hindi 3,000 tao katumbas nun, mga kaibigan. Pero buko na eh, identified na eh. O, ngayon, anong dahilan? Halimbawa, ang magiging dahilan para siya manalo, masalin sa kanya yung boto ni Vice President Robredo. Hindi ba? O, kaya nga marami silang pinatakbo eh. Katulad din nung pagtakbo ni Gloriang Makapal, di ba? O nung pagtakbo ni Pinoy na matatapos na termino ni Gloriang Makapal, mga kaibigan, ano ginawa? Pinatakbo yung mga aso para bumasag ng boto dahil mas madaling dadayain kung mababasag ang boto, mahahati-hati ang boto. Pero nangyari ba? Yung iniisip nila, hindi nangyari yun. Bakit? Tayo nun tinanong, dahil ang kandidatong suportado ko noong 2010, si Pinoy. Ano sabi sa akin nung retired employee ng Department of Justice? May edad na yun eh. Dating probation officer, babae. Lola na po. Ang sabi niya, ano ang gagawin natin, Anya, para masiguro natin ang panalo ni Noynoy Aquino? Simple lang ho, wala namang ibang paraan eh. Ano yun, Anya? Sa radyo ko to kasi tumatawag yun eh, on the air eh. Ano sabi ko? Ang pinaka mabuti ho niyan, tambakan natin ang boto si Pinoy. Doon natin itambak ang malaking boto. Hindi nila madadaya. Dahil pag dinaya mo yan, gulo ang mangyayari. Di ba? Dahil totoo ang boto. Pag hindi totoo boto, hindi magkakagulo. Pinaliwanag ko rin sa inyo yan. Nangyari sa panahon ni dating Presidente Ramos nung eleksyon na yun. 1992 yun. Mga kaibigan, Sus Mariosep, paano siya mananalo at naggumagawa sila ng mind conditioning? Panalo. Yan. Maraming tao. Bayaran yan eh. Parang rally rin yan eh. Yung rally, pag yung nagpunta sa rally, binayaran mo, bombayin mo ng tubig, uwian yan. Mga kaibigan, hindi tatagal yan, uwi na yan.
Oh, ganon, yung rally ng loyalist nung araw, ganon. Kasi binabayaran mga kaibigan Ang kawawa naman yung iba ron, sinusuba nitong mga leader sa kanila na nagbebenta pa sa kanila ng ID. Kumikita na rin sa pondo ni Marcos na para ibagsak si Mrs. Cory Aquino, kumikita pa sila doon sa mga kawawan tao na bulag. Binulag nila ng husto, mga kaibigan. Bakit mananalo yan? Anong dahilan? Sige nga. Hindi totoo lahat yan. Katunayan, may mga nagrereklamuhan na ngayon. Yung pinangako sa kanilang ibibigay sa kanila, wala hanggang ngayon hindi ko palang binubulgar sa inyo na walang mga pera yan. Ultimo yung mga negosyante ritong malalaki na inaasahan nila. Ayan, basahin ninyo mga periodiko. Bakit sila ngayon nagbebenta ng bonds? Security bonds. Para sila makakuha ng pera. Yung kay Villar, di ba, in-IPO? Successful ba? Hindi. Bakit? Walang pera mga kaibigan. Hindi ba yung Philippine Airlines inutang sa New York, di ba? Umutang sa New York. Sa ibang araw natin pag-uusapan yan. Ngayon, ito ang magandang dapat na maintindihan natin. Hinihikayat ni Vice President Leni Robredo ang kanyang mga supporter. Tungo, ito pakinggan nyo sa isang kampanyang na ilalarawan ng pagiging kalmado at determinado. Yun ang dapat na maging quality nating mga naniniwala at sumusuporta kay Vice President Leni Robredo na siya lang ang bukod tanging hindi lamang kwalipikado, kung hindi merong mabuti at malinis na track record na patunayan, mga kaibigan. Ano yun? Dalawa. Kailangan kalmado. Huwag kang mauuga sa mga sinasabi nila. Yun yung sinasabi natin, di ba? Don't despair, di ba? Bakit ka madidismaya? Bakit ka panghihinaan ng loob? Nakita mo nga Ito si Vice President Leni Robredo, kahit na nung hindi pa nagdideklarang kumandidato, sinabi na natin yun. Ang tadhana ay laging merong lihim na paraan. Na kung tawagin ay divine intervention. Ano nangyari? Tumakbo Di ba sabi nila, yung iba nga sumusuporta rin sa kanya pero half-hearted sila. Alam ninyo, ano sinasabi pa na naririnig ko noon? Wala ayaw magdesisyon, hindi malaman kung ano, ang tagal wala. Ganito yan, naku. Masyado naman kayo mainipin. Kako, bakit ito si Digong nyo? Kailan ba nagpasya ito, kunyari? Kunyari lang yun, ginawa nilang taktika. Di ba? Last day. Di ba? Last minute. Pinakahuling nag-file. Yung mismong isasara na. O sarado na. Pinilit pa nila. Di ba? Mga kaibigan. Kaya wala yun Wala nang bearing ngayon yung mga ganun-ganon. Kasi merong iba dyan, naghihintay kasi ng pondo. Iniintay pondo. Dito natin nakita sa kauna-unahang pagkakataon ang tunay na People's Initiative. Mga kaibigan, nakita ninyo ang mga napapabalita, ang laki ng nagasta sa social media, advertisement ni Vice President Leni Robredo. Hindi nila binanggit kung sino nagbayad
Ang nagbabayad niyan, mga supporter, kamukha natin. Nagsisikap tayong maipagpatuloy ang ating programa at ito ay inilaanan natin. Determinado tayo sa ginagawa natin na ito ang dapat nating pagsikapang maipanalo. Kaya ang tanong ko lagi, di ba? Hanggang kailan yan? Yan suporta ninyo. Hanggang eleksyon? Hindi pwede yun. Kailangan manindigan ka sa boto mo. At yung boto mo ay handa mong ipakipaglaban. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya ito ngayon, ang sabi niya, kailangan kalmado at determinado. Bahala sila sa sasabihin nila. Basta't ang focus natin ay yung determinasyon natin, mga kaibigan, na ipanalo natin si Vice President Leni Robredo. At hindi na mahirap gawin yun ngayon. Ang kailangan mo lang, manindigan ka. Mga kaibigan. Bakit hindi na mahirap gawin yan? Pinaliwanag na natin. Meron ng ika nga ay boto intact si Vice President Leni Robredo na hindi na pwedeng agawin sa kanya. Hindi na pwedeng baguhin ang isip nila para lumipat ng ibang kandidato, mga kaibigan. Bakit? Walang dahilan eh. Ang paglipat, may dahilan. Di ba? Ay, lilipat ka lang ng bahay eh. May dahilan eh. Di ba? Kaya ka lilipat ng bahay. Napakaraming dahilan yan. Di ba? Mga kaibigan. Boto pa. Ano yan? Lahat ba ng tao, bobo? Lahat ba ng tao, troll? Kokonti lang yan, troll. Nagmumukha lang silang marami dahil marami silang account. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang isang tao katumbas ng 200 account. Yan ang troll. Mga kaibigan, baka sobra pa dyan eh. Ngayon, wala tayong dahilan para, sabi ko nga, yung mga ginagawa nila, yung troll, ang purpose niyan, i-distract ka para mawala ka sa iyong focus. Yung mga paninira, lahat yan. Lalo na yung paninira, distraction yan. Ano yung sisira mo kay Robredo? Sige nga. Pagka ang nagreklamo, sinisiraan niya ako niyan eh. Magsasabi si Isko, katarantaduhan yun. Bakit? Ang sinisiraan lang, merong mabuting reputasyon. Kamukha ni Vice President Robredo. At yung sinasabi ng naninira, hindi totoo. Di ba? Kaya nga sinisiraan mo. Ano sisirain mo kay Isko? Mga kaibigan. Ano sisirain mo kay Isko? Iyukot. Maghahatid lang ho tayo ng ilang mga mahalagang mensahe, mga kaibigan, pero wag kayong alis. Magpapatuloy po ang Lapid Fire hanggang alas 12 po tayo ng hating gabi. Mapapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Pagkatapos lamang po ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire.
Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalian sa gobyerno, walang magrereklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan. Ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Yan po, si Senator Antonio Trillanes Diford. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na